Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, tahimik ang buhay ng mga tao. Simple ang pamumuhay at bawat gabi dumadaan ng walang anumang kakaibang pangyayari hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagsimulang magbago ang lahat. Si Mang Andoy, isang magsasaka, ay matagal nang naririnig ang mga kwentong tungkol sa aswang. Mga kwentong isinasaad ng matatanda tuwing may alinggaw ng hangin at matalim na katahimikan sa gabi. Pero hindi siya naniniwala. Para sa kanya, ang mga ito'y mga kwentong pantakot lang sa mga batang pasaway. Isang gabi, habang pauwi si Mang Andoy mula sa kanyang bukirin, napansin niya ang biglang paglamig ng paligid. Ang huni ng mga kuliglig na kanina ay nagbabadya ng payapang gabi ay biglang nawala. Ang hangin ay tila nagdala ng kakaibang amoy, parang bulok na karne na nakakasulasok sa ilong. Naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin, na parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa kanyang daan, nakita niya ang isang hugis ng tao sa gilid ng kagubatan. "Sino ka?" sigaw ni Mang Andoy, ngunit walang tugon. Unti-unti, ang hugis ng tao ay lumapit, at sa bawat hakbang nito, naririnig ni Mang Andoy ang kaluskos ng tuyong mga dahon sa lupa. Nang malapit na ang nilalang, tumambad sa kanya ang isang babae, pero hindi ito ordinaryong babae. Maputla ang balat nito at ang mga matay kasing itim ng gabi. Ang bibig nito'y may bahid ng dugo at sa mga kukoy may mga bakas ng laman. "Aswang!" sigaw ni Mang Andoy sabay takbo palayo, ngunit narinig niya ang malademonyong halakhak ng nilalang. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan niya. Nakarinig siya ng malalalim na yapak, mas malakas kaysa sa kanya, at naramdaman niyang mas lumalapit pa ang halimaw. Tumakbo siya papunta sa kanilang bahay, nagsisigaw para humingi ng tulong, ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Nang makapasok siya sa loob, mabilis niyang isinara ang pinto at inilock. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig niya ang kaluskos sa bubong. Walang ibang tao sa loob ng bahay, at ang kanyang puso ay bumilis sa kaba. Unti-unting bumukas ang bintana sa likod. Ang malamig na hangin ay pumasok sa silid, kasabay ng isang anino. Nakita niya ang matalim na mga ngipin at dilang humahaba, handang sugurin siya. Mula sa labas, narinig ang huling sigaw ni Mang Andoy. Pagdating ng mga kapitbahay kinaumagahan, wala silang nakita kundi mga bakas ng dugo at isang kwentong hindi nila malilimutan.